Word of God is living and effective, able to discern reflections and thoughts of the heart. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said, "Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You pay tithes of mint and dill and cumin, and have neglected the weightier things of the law, judgment and mercy and fidelity. But this you should have done without neglecting the others. Blind guides who strain out the gnat and swallow the camel. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You cleanse the outside of cup and dish, but inside they are full of plunder and self-indulgence. Blind Pharisees, cleanse first the inside of the cup, so that the outside also may be clean." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening, everyone. Naranasan mo na ba ang hindi ka pinili? Naranasan mo na bang hindi ka pinili? I am sure many of us here, their answer is yes. Yes, Father. Ilang beses ko nang naranasan na hindi ako pinili. Ako, ilang beses ko na rin itong naranasan. Maniwala man kayo't sa hindi, nangyayari rin ito sa buhay ng isang pari ang hindi ka piliin. Naalala ko, minsan mayroong isang event. Kaibigan ko ang pamilya, pero nakalimutan akong imbitahan. Another example, may assignment na gustong-gusto ko at alam ko, pinag-aralan ko yan. Pero, iba ang pinili. Question now. Ano ang pakiramdam ng hindi napipili? Ano ang pakiramdam? I am sure our immediate answer is, di kung ayaw nila sa akin, di wag, okay lang. That is our immediate answer. Tama o mali? No? Wag nang tayong magkunwari. That is our immediate answer. Pero mag-real talk lang tayo. Real talk. Alisin ang maskara. Di ba masakit kapag hindi ka pinipili? Nakaka-disappoint. Sometimes rejection makes us question our worth. Masakit. At ilang beses ko na rin itong naririnig sa iba, lalong-lalo na ang mga taong tumatanda. Alam niyo po, I am just
52 years old. Pero kapag ganito na pala ang edad mo, magtatanong ka na sa sarili mo, kapag ba 60 na ako, kapag 70 na ba ako, may pipili pa rin ba sa akin? Kasi alam po ninyo kung bakit ko natatanong yan sa sarili ko. Kasi naririnig ko po ito sa marami. Lalong-lalo na sa mga nanay, sa mga tatay, na sa kanilang pagtanda, iniiwan na lang sila. Sasabihin ng mga anak, opo, dadalaw ako sa inyo. Lumipas na ang 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, ni hi and hello. Wala. Father, napakasakit. Kaya yan ang minsan napapaisip ako. Ako kaya, anong mangyayari? My friends, my sisters, and my brothers, minsan mapapadasal tayo, Lord, kulang pa ba ako? Hindi ba ako magaling? Hindi ba ako deserving? Kulang ba ang pagmamahal na ibinigay ko? Bakit hindi ako pinili? In our gospel for today, pinag-uusapan din dito ang tungkol sa pagpili. Pinagsabihan ni Jesus ang mga eskriba at pariseyo dahil pinipili ng mga ito ang pagandahin ang panlabas, pero pinababayaan ang mas mahalaga. And what is that? Justice, mercy, and faithfulness. Pinili nilang magmukhang mabuti kesa maging tunay na mabuti. Pinili nilang sundin ang detalye ng batas, pero nakalimutan nilang magmahal. Malinis ang labas ng tasa, pero marumi ang kalooban. At minsan, ganyan din tayo. We choose appearance over authenticity. We choose pride over forgiveness. We choose resentment over healing. Gusto nating gumaling ang ating katawan, pero ayaw nating pagalingin ni Lord ang galit, ang inggit, ang sama ng loob at sugat ng puso. According to studies, kung bakit marami ang nagkakasakit, sabi sa isang research, dahil ang mga ibang tao, di po natin nilalahat, ay pinili nilang magalit, mabuhay sa galit. At alam po ninyo, mga kapatid, delikado yan. Kapag nabubuhay ka sa galit, anong pwedeng mangyari sa iyo? Sasabog ka. Sasabog ka. Tignan mo nga ang katabi mo ngayon. Tignan mo, baka mukhang sabog na yan. No? I remember a research that was conducted before pandemic. No? Matagal na itong ginawang research. It was done in US of A. The research was about kung kumusta ang mga doktor. Kinumusta ang mga doktor, their lifestyle, no? Their behavior sa mga ibang mga situations. Years and years went by. After 15 years, binalikan ang mga doktor na in-interview. At alam po ninyo kung ano ang natuklasan nila?
most of the doctors that they interviewed were dead already. Patay na. And they realized, take note, doktor ang mga ito. And take note, doon sa kanilang ginawang survey, research, sila yung mga doktor na nabubuhay sa stress. Sila yung mga doktor na nabubuhay sa galit. Kaya sabi, mahirap mabuhay na stressful, na laging galit. Para kang nag-iipon ng sakit sa iyong katawan. Kaya nga di ho ba, kapag pumupunta tayo sa doktor, ano yung isa sa mga sinasabi lagi nila? Ano yung mga bilin? Huwag kang magpa-stress. Magpahinga ka. Kaya nga po, sa totoo lang, gustong-gusto ko yung sinabi ng isa kong kaibigang pari. Kasi there was a time, nakita niya ako na malungkot. At sabi niya, Mil, you deserve to acknowledge what you feel. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Kung gusto mong magalit, magalit ka. It is your right. Pero, at the end of the day, at gusto ko sanang ibahagi ito sa inyo. Listen very carefully. Ang sabi niya, bakit mo palulungkutin ang buhay kung pwede mo namang pasayahin? Napakasimple. Bakit mo palulungkutin ang buhay kung pwede namang pasayahin? Oo, palulungkot tayo, magagalit tayo, but put deadline. Piliin mong magbigay ng deadline. Hanggang kailan mo hahayaang magalit? Hanggang kailan mo hahayaang umiyak ka sa sulok? Hanggang kailan? Sinong pinapahirapan mo? Sarili mo. Bakit mo palulungkutin ang buhay kung pwede mo namang pasayahin? Kaya ngayong healing mass, organized by the Emmanuel Charismatic Community, tandaan natin ito. Marahil hindi ka pinipili ng iba, pero pinipili ka segundo, minu-minuto, oras-oras, araw-araw ng Diyos. You may be rejected, overlooked, or forgotten, but you are never invisible to God. Nakikita ka ng Diyos. Hindi ka invisible. Sabihan mo nga ang katabi mo ngayon, hindi ka invisible. No? Hindi ka invisible. Nakikita po tayo ng Diyos. Nakikita ka. Hindi ka lang niya nakikita. Alam niya, ramdam niya ang ating pinagdadaanan. Kaya ang tanong ay hindi lamang, Lord, bakit hindi nila ako pinili? Ang mas mahalagang tanong ay, Lord, ano ang pipiliin ko ngayon? Sana piliin mong magpatawad. Piliin mong magmahal, piliin mong magpagaling at higit sa lahat, piliin mong maging totoo sa Diyos. Dahil kapag pinili natin siya, unti-unti tayong gagaling. And I want to claim this. Hindi lamang ang katawan, kundi pati ang pusong matagal nang nasasaktan. Bakit mo hahayaang ikaw ay malungkot? Bakit mo palulungkutin ang buhay kung pwede mo namang pasayahin? Kasama natin ang Diyos, ang Emmanuel. Amen. Please be seated for a while.
I have something to confess. Just last week, our congregation, the Society of St. Paul, just had our, anong tawag doon? Blood laboratory. No? At kakilala ko po yung medtech. Then, after na kinuhanan kami ng dugo and everything, sabi sa akin, Father, ang taas ng HbA1c mo. Ganon? Opo, mataas ang HbA1c mo. Ano po? 10. Ha? 10 po? Opo, Father, ang taas-taas. Totoo? Opo, good news po yan. Father, ang taas kaya? Kasi po, 12 po last year. So may good news. No? There's still good news. Bumaba kahit papaano. At syempre, maliban sa nagda-diet po ako ngayon, ay syempre nagdadasal. Naniniwala pa rin po ako, the divine healer will always be here for us. Amen? And this time, my friends, we will be having a special prayer. Lalong-lalo na sa ating mga may sakit. No? Sinasama ko yung sarili ko. At kung wala ka mang sakit, no, salamat sa Diyos. Pero I'm sure may kakilala kang may sakit. Ipagdasal po natin sila. Ang bawat isa, ang ating mga sarili. There is no need for you to kneel. I just want you to relax. Okay? I want you to sit properly. Put your both feet on the ground. Put your both hands on your lap na open, like asking for your divine healing from the Lord. I want you now to breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, hold your breath. Breathe out. Breathe in, hold your breath. Release. Slowly, close your eyes. Ipikit ang inyong mga mata. Madilim ang paligid, at sa kadilimang ito, may nakita kang isang liwanag. At ang liwanag na ito ay may imahe na unti-unting lumalapit sa iyo. Ang Diyos. At tinatanong ka ngayon ng Diyos, Anak, kumusta ka? Kumusta ka? Kausapin mo ang Panginoon. Nakikinig siya. Idulog mo sa Kanya ang iyong nararamdaman, ang sakit ng iyong katawan. Isama mo ang iyong pamilya na nakakaranas din ng iba't ibang klaseng sakit. Kinukumusta ka ng Diyos, kausapin mo siya. Diyos amang nasa langit, ako ay dumudulog sa iyo ngayon sa isang panahong kailangan na kailangan kita.
Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, nilikha mo ang bawat paghinga ko. Ang bawat hanging aking nilalanghap ay isang paalala ng iyong presensya. At sa bawat sandali at oras ng aking buhay, ako, Panginoon, alam ko nasa ilalim ako ng iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ding ito, Ama, hinihiling ko na hipuin mo ang sakit na aking nararanasan. Panginoon, nagmamakaawa ako sa iyo. Tanggalin mo po sana ito. Hirap na po ako. Pagalingin niyo rin po ang aking mga mahal sa buhay. Panginoon, maawa ka. Naniniwala ako, Panginoon, kung ako ay iyong nilikha mula sa kawalan, nakatitiyak ako na lilikhain mo akong muli. Puspusin mo ako ng iyong banal na espiritu upang sa pamamagitan niyo ako ay gagaling. Tanggalin mo ang lahat ng bagay na hindi nararapat na mapasa akin. Hilumin mo ang aking pagiging sugatan, durugin mo at tunawin ang anumang bagay na walang pakinabang sa aking katawan. Buksan mo ang aking mga baradong ugat at muli mong ayusin ang mga nasirang bahagi nito na nakakapagpapahinto ng malayang pagdaloy ng aking dugo. Tanggalin mo ang lahat ng pamamaga sa aking katawan at ang lahat ng impeksyon. Hayaan mong dumaloy sa akin ang init ng iyong mapagpagaling na pagmamahal. Palusugin mo ang lahat ng aking katawan upang magamit ko ang mga ito nang naaayon sa iyong pagkakalikha. At sa lahat ng mga ito, Ama, ibalik mo ang kulusugan ng aking kaluluwa, puso at isipan nang sa gayon mapaglingkuran ka sa nalalabing panahon pa ng aking buhay. Panginoon, dumudulog ako sa iyo. Nagmamakaawa ako sa iyo. At hinihiling ko ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon at Diyos. Lahat-lahat tayo, sabay-sabay nating sabihin, Amen. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Slowly open your eyes. Just this morning, I received a private message. And to be honest with you, hindi ko po ito kilala. Pero ang sabi niya sa akin, Father, alam niyo ba, gumaling ang dalawa kong anak dahil pinagdasalin niyo sila. Yung isa may sakit sa puso. Yung isa, anong tawag doon? Yung nanginginig.
epilepsy. Sabi ko naman, hindi ako yung nagpagaling. Kasi sa totoo lang, I don't want to claim na I am a healing priest. Huwag niyong isipin yan. Because God is the divine healer. It so happened, siguro, ako lang ang naging instrumento nung panahon na iyon. Kaya mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan ninyo ngayon, isuko ang lahat ng mga ito sa Diyos. Kapit lang. Sabihan mo ang katabi mo ngayon, kapit lang. May awa ang Diyos. No, kapit lang, may awa ang Diyos. At tulad ng ating pinagnilayan kanina, masarap mabuhay. Mahirap na nga ang buhay, may sakit pa ang iba. Bakit mo palulungkutin ang buhay kung pwede mo namang magsitayo na ang lahat? The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our celebration is ended. Go in the peace of the Lord. Thanks be to God.